at ikaw rin ang kanilang maging hantungan. Nang sa gayon, ang lahat ng kanilang gagawin ay naaayon sa iyong kalooban. At nawa ito'y makadagdag sa kanilang kabanalan bilang mga tao at nawa tuwangan mo sila sa lahat ng kanilang gagawin sa kanilang buhay mag-asawa. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ngayon Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa pagbibigay mo ng biyaya ng pagsasamang ito. Simula sa pagkakaibigan, nauwi sa pagiging magkasintahan, at ngayon ay pinaghahandaan nila ang kanilang pagsasama habang buhay sa pamamagitan ng sakramento ng kasal. Nawa Panginoon, ikaw lagi maging lakas nila at ikaw. Welcome back mga kaaldab. Etong video na to mga kaaldab, totoo naman po talaga to. Di po ba? Sabi nga ni Father Jeff, nagsimula sa pagkakaibigan, nauwi sa kasalan. Di po ba? Kaya nga pinapakita ko to mga kaaldab. Kahit sabihin nila, throwback lang yan Mr. Destiny. Okay lang po yun, normal lang po yan. Alam ko sa video na yan mga kaaldab, marami magre-react. Marami magsasabi, nako matagal na yan Mr. Destiny. Kumbaga 2016 pa yan, 2024 na, move on na kayo, tanggapin nyo na yung katotohanan. 8 years ago na yan, wala pa rin po ba kayong pagbabago? Ayaw nyo pang mag-move on, ayaw nyo pang tanggapin ang katotohanan. Nakasal na sila Mengay at si Congressman. Yan lang naman po yung nakikita kong pambasag nila sa mga ina-update natin. Yan po kasi yung nakikita ko na patunay na talagang may mali. Di po ba? Gaya nga po na sinasabi ko dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung mga kaganapan, pabor man o hindi, 101%, di po ba? Updated na updated kayo. Tapos sasabihin nila na puro fake news lang daw po yung mga sinasabi ko. Puro edited lang daw po yung mga pinapakita ko. Totoong naganap naman po ito Totoong nangyari. Hindi po ba? Ang problema lang po yung mga bitter. Yung mga taong kumbaga guilty sa mga sinasabi ko at ina-update ko. Di po ba? Ito, pansin nyo po ba? Ito po yung huling video na magkasama sina Alden at si Maine. Pansin nyo po ba yung mga tinginan ng dalawa? Yung mga galawan ng dalawa? Di po ba? Na komportable si Alden Richards na pag-usapan. Di po ba? Kaya sabi ko sa inyo, natatakot po sila na may mga ganitong maganap, ganitong mangyari. Hindi po ba na darating yung point na, oo nga Mr. Destiny, alam mo, sa dami ng mga ebidensya at resibo na ibinibigay mo, sa dami ng mga kumbaga pinapaliwanag mo, talaga naman totoo, napapaisip naman po talaga sila. Di po ba? Tapos sasabihin nila lahat daw po ng mga ina-update natin, fake news, walang katotohanan. Okay lang naman po yun. Kasi alam ko naman po mga kaaldab na pag may mga bagay-bagay po na update natin, gigil po sila, inis po sila. Hindi po nila tanggap yung katotohanan mga kaaldab na tayo pa rin po yung malakas. Tayo pa rin po yung kampante. Di po ba? Pero bago natin ituloy itong magandang update natin, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Remind ko lang po sa inyo, ito po yung pinaka-last na naging interview ni Alden at ni Maine sa isa't isa. Bibo cellphone, di po ba? Dito po sa Bibo mga kaaldab, talagang napakasaya, di po ba? Halos lahat na lang nakita natin. Akala nga natin mga kaaldab magsusunod-sunod di po ba? At dito po, remind ko lang po sa inyo, si Alden Richards araw-araw po, araw ano ba yan? Buwan-buwan po na pumupunta at nagkukumpisal kay Father Jeff. Kasama nga po kaya niya si Maine Polkerson. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash Kaya ka lagi na pag-iinitan sa mga sinasabi mong walang katotohanan. Pero okay lang naman po yun. Sabi ko nga po sa inyo mga kaaldab, hindi tayo magsasawang magbigay ng mga ganyan. Hindi tayo magsasawa na ganito ganyan, di po ba?
Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ganda ng sinabi ni Father Jeff, di po ba? Nagsimula sa magkakaibigan, nauwi sa kasalan. Totoo naman po eh. Kaya lang syempre may point o may mga panahon na kailangan din pong kumbaga itago o ilihim ang isang tao. Kailangan po na pagtakpan kung kinakailangan. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang. Kampante lang. Di po ba? Maging matatag lang. Bakit nga po ba tayo laging pinaghihiwalay? Bakit nga po ba takot na takot ang GMA Network na magsama yung Aldab? Malakas po kasi tayo. Ayan po yung katotohanan. Di po ba? Pansin nyo naman po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Tayo po yung namamayagpag. Tayo po yung pinag-uusapan. Di po ba? Kasi nandito po sa atin yung talagang event na talagang dinumog ng buong Pilipino. Ang ibig kong sabihin, saan sulok man ng mundo, kilalang kilala yung Aldab. At tayo lang naman po ang nakagawa ng records na hindi po nagawa ng buong lab team. International pa. Kaya nga po nakatatak tayo eh. Kaya nga po tayo may Guinness World Record na hawak. Pag sinasabi ko yan, ako, ganito ganyan, at least mga ka-Aldab, tinalo natin ang pinakamalalaking lab team dito sa Pilipinas. Gaya nga po nila Bea John Lloyd, di po ba? Katnil, Nadine, Maymay, at kahit pong artista ng lab team ng GMA Kapuso, hindi po nanalo sa Aldab. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, isa po to kung bakit naiinggit din yung mga artista na sabi nga po nila, sana kami na lang ang sinuportahan ng Aldab, sana kami na lang o nagkaroon kami ng ganyang fandom na hanggang ngayon walang iwanan, na hanggang ngayon talagang ganito ganyan, di po ba? Kaya lang syempre mga ka-Aldab, malaki pagkakaiba nito sa issue ng Katnil. Ang Katnil kasi umamin po sila, talagang may relasyon po sila. Di po ba after 11 years na kumbaga na mayagpag. Sabi ko nga po sa inyo, ito naman pong Aldab, hindi nga po umamin sila Mengay at si Alden. Di po ba wala talagang aminan, talagang hindi ko alam kung bakit, pero kung tatanungin nyo lahat ng legit Dabbercads, talagang hindi nyo po pwedeng sabihin na walang relasyon, di po ba? Sabi nga ni Jose Manalo, kitang-kita na nga sa galawan ng dalawa, magbubulag-bulagan pa ba? Kaya yung iba nagtataka rin po, bakit kaya hindi umamin si Mengay sa interview niya kay Ogie Diaz? Scripted na po yun. Tsaka yung buhok doon ni Mengay mahaba pa. Talagang antagal bago inilabas. Yung inilabas yung video na yon, maigsi na po yung buhok ni Mengay. Ang ibig sabihin lang noon, matagal bago ilabas. Matagal bago, kumbaga siguro marami pang pinagdaanan. Hiningi pa yung ni Alden, basbas ni Alden, ilalabas namin tong video na to, sa tingin mo main, ganito ganyan, etc. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Kasi sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po yung latest, kung ano lang naman po yung update, yun lang naman po yung hinahatid natin sa inyo. Kaya nga po nung nilabas yun, marami talagang taong hindi naniwala. Totoo naman po. Paano paniniwalaan mo yung isang bagay na sa tingin mong mali? Hindi po ba na hindi kayo nagkaroon ng relasyon? Magkaibigan lang po kayo? Nagkikita kayo sa Sofitel Hotel? Nakita kayong magkasama sa Cebu? Tapos hindi man lang kayo nagkaroon ng relasyon? Kaya common sense na lang po. Doon pa lang may mali na. Kaya nga po hati ang opinion sa naging interview at naging pahayag. At yung huling interview ni Alden na nahulog ang loob niya kay Mengay, kay Boy Abunda, bakit hindi tinanong ni Tony kay Alden yung mga panahon na yon? Di po ba na sinasabi mo sa isang interview na nahulog din ang loob mo, si Mengay kaya nahulog din kaya ang loob niya sa'yo? Di po ba? Real talk mga ka-Aldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest
at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.